Kailin, naging tulay ng Kath, then kasama niya pala si Kath sa event mga kasembreros, no? Nagulat ako dito. Kasi di ba si Siargao, si Kailin Alcantara, tapos may pad siya kahapon mga kasembreros, no? And ito pa, saan ba talaga si Kath? Sa Pasay o sa Quezon City? So mamaya ka-confirm natin ng mga kasembreros kahapon dun sa kanyang event. Tapos, si Kath, tumikim din siya dito. Nasarapan din siya sa corned beef, no? So, ito ba yung corned beef na ni-endorse ni Alden, mga kasembreros? So, yan at marami pang items, no? Sa vlog na ito, mga kasembreros. Ito pa yung full version. May mga audio po tayo sa awa ng Panginoon. Maraming salamat po kay Tita Long Gumatay. Itong event ni Kath kahapon na kung saan ay may pag-game sila. Tapos nung pagdating niya, meron din dito mga kasembreros tayong copy. Salamat. Tapos of course hindi naman maiwasan na pagdating na may mga nagpa-picture. Tapos bago pumasok sa mismong event ay talagang hinarang, no, si Kath mga kasembreros doon sa pagbaba niya sa sasakyan mga kasembreros. So kahapon ay may patikim tayo ng outfit ni Kath mga kasembreros na punong-puno ng tawag dito ng parang accessories na sobrang bait ni Kath dito. Hinag niya pa talaga yung fan mga kasembreros. So yon, tapos short na actually ito pero yon, sobrang bait of course as expected ni phenomenal box office cinema queen mga kasembreros sa mga fans niya, no. And then andito nung tinawag siya. Tapos no nagpag-game sila mga kasembreros. Tapos may paluto-luto si chef na hindi ko na alam yung paano niya. So yun, paluto-luto. Tapos yung napansin talaga naman tao dito, sobrang ganda pa rin ni Kath, no? Kahit na parang medyo pumayat siya ng konti mga kasembreros ay talagang dito, talagang super ganda, no? Pa rin niya phenomenal box office cinema queen. So ano pala to, sari-sari store event mga kasembreros ng 2020. Parang sari-sari store convention event 2026. So ang ginawa pala dito ay marami, no? Marami pala mga kasembreros na dumating din. Kasi nga convention siya. Parang yung kila Alden, yung sa Dr. O Skin Lab. So isa lang yung Dr. O Skin Lab sa mga umattend din doon sa parang beauty conference. Dun sa SMX Convention Center nga rin po mga kasembreros, no? So tapos may naman nakita ko nagpo-post na si Kath daw ay nasa World Trade Center sa Quezon City. So ang World Trade Center po ay sa Pasay. Kasi di ba parang sinabi niya dito na tawag dito na nasa Quezon City, nasa Pasay yung World Trade Center mga kasembreros. So nilipat na. Siguro narito lang sila na mga kasembreros sa location. So lilinawin po natin yan, ang World Trade Center po ay sa Pasay, no? Tapos yun, paano yun sila dito, magkakatabi ng mga PICC, ng MOA, hindi malayo ang MOA mga kasembreros. Pero yun, part pa rin siya ng Pasay, no? Mga kasembreros, hindi siya part ng Quezon City. Kasi may nakita ako nagpo-post na sa Quezon City daw si Kath mga kasembreros, pero hindi po, no? Nasa Pasay po siya kahapon sa event of course. Tapos marami, nakita ko rin sila may entrata na hindi ko na po nakuhaan ng pictures or ng video mga kasembreros. Sino may entrata. So they represented, si Kath kasi ay sa Maggi Magic Sarap. So nag-represent siya ng Maggi Magic Sarap. Parang yearly naman itong ginagawa, no? Ng Maggi Magic Sarap mga kasembreros. Noong nakaraan ay kasama niya si Melay. Si Melay Cantiveros mga kasembreros. Tapos ngayon ay parang solo siya mga kasembreros, no? Si Chef, si Chef mga kasembreros yung kanyang kasama naman dito. Tapos ito talaga na-shock talaga ako dito mga kasembreros nung si Kailin ay dumating. So naging tulay-tulay siya ng Kath ni na Alden at saka ni Kath mga kasembreros. Pero hindi ako sure kung nakita silang dalawa. Kasi 'di ba, maraming tao rin ang parang sasabi nila may similarity yung mukha nila mga kasembreros ni Kath mga kasembreros, no? So si Kailin at saka si Kath ay parang sabi nila ay may similarity yung mukha, no? Ewan ko mag-agree kayo. So, sa first glance siguro, pero yun, talaga ako nagulat dito. Ang ni-represent yata dito ni Kai or ni Kailin Alcantara
kung hindi ako nagkakamali mga kasembreros ay Ariel, no? Yung sabon nga mga kasembreros kasi naka-green siya dito. Sobrang bait ni Kailin, no? Parang rin siyang sikat mga kasembreros na every time na may nagpapapicture, nung dumating siya, tapos sa dinadaanan niya ay talagang talagang tao dito, ang dami nagpapapicture sa kanya mga kasi sobrang bait, tapos pinagbibigyan niya talaga, no, kung kaya ng oras mga kasembreros. So yun talagang nagulat ako dito kasi sabi ko nasa Siargao lang to, kasama lang ni na ni na Adrian Lindayag at saka ni Alden to na mag-shoot doon sa Siargao. Tapos andito na siya sa World Trade Center mga kasembreros na tapos ay dumating at umattend sa convention center mga kasembreros. Or so yun, sari-sari store siya kasi ito naman ay parang sari-sari store convention 2026 kasi nga yung mga binibenta yung parang dinidisplay, no, at saka fan meet ay about sa mga tinitinda sa yung mga sari-sari store mga tulad nga ito, Magic Sarap, Tide, no, at saka iba pang mga brands siguro ng mga produkto na hindi ko na kuhaan yung iba kasi nakafocus lang tayo kaya mga kasembreros. At sinama ko na rin si Kailin kasi nga naging tulay din siya ng Kathleen mga kasembreros dito. So yun po, na ipi-play ko itong mga videos mamaya na pwede nating mapakinggan mga kasembreros, no, para ma-appreciate po ninyo success na sa Pure Gold sari-sari yun mga kasembreros, no. So ang Pure Gold din mismo may pinost sila sa kanilang dito sa kanilang Facebook sa TikTok account mga kasembreros. Tapos si Alden naman may pinost dito ang isang admin, no, na sobrang igop ni Alden mga kasembreros. Naka-blue siya dito 1 hour ago mga kasembreros. So hindi ko pala naisingit yung information na morning pa lang event ni Kath kahapon. So maaga pala siya mga kasembreros, no. So tapos yun, si Alden dito ay naka-blue. Ang daming reaction, 94 reactions mga kasembreros sa 1 hour niya palang pinost. So posted ito ni Charjan na isang admin din po ni Alden. Actually dalawa yung pinost niya dito na picture ni Alden. 19 hours ago naman ito isa. Grabe daming reaction. So 308 mga kasembreros. So naka-stripes naman dito si Alden. Tapos naka-close neck, no. If I'm not mistaken, ito ay part ng kanyang bench na photo shoot mga kasembreros. So yun talagang nakakatuwa lang. And then ito, spotted si Joshua at saka si Alden mga kasembreros magkasama. Dito kasi ay parang naka-black sina Joshua at saka si Alden mga kasembreros. Hindi ko na alam kung anong event ito, parang may billiards tapos sa random photos na ni Alden mga kasembreros. Hindi ko lang din random photos ni na Alden at saka ni Joshua mga kasembreros, no. Tapos yung parang nag-billiard sila. Hindi ko na alam kung saan to na event yung naka-black sila mga kasembreros. Wait. Yung brand parang bench, parang hindi ko sure kung bench ito mga kasembreros. Pero may billiards tapos random photos mga kasembreros ni na Joshua at saka ni Alden. Hindi ko lang alam kung parang throwback ito siguro mga kasembreros kasi syempre busy si Soiti sa kanyang sa kanyang shoot sa Love Siargao mga kasembreros. So yun po, no, talagang busy si Soiti mga kasembreros. Pero baka throwback nga itong mga pictures and ganap mga kasembreros, no, ni Joshua at saka ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos sabi dito ni Yumi Jane, di nakakagulat na issue ang binabato na ito kay Kath kasi dati si Papa P naka-sosyo niya sa negosyo. Ito yung issue ito kay Jericho Rosales mga kasembreros na parang naging sila daw dati ni Kath bago si Mayor Mark Alcalacono na wala namang confirmation. Lahat na lang gagawa ng issue. Pero in fairness, if walang Catherine sa mga issue nila, di masyado maingay. So kasama dito si Mayor Mark Alcala mga kasembreros.
So, yun, parang lahat na lang, no? Yeah, sabi ko nung nakaraan or kahapon, nung nakaraan at saka kahapon na ginawa nila ng issue itong si Jericho Rosales na parang tatay at saka huyan ni dito ni Kath, mga kasambreros. So kasi clingy si Kath no, lalo na sa mga kuya-kuya niya, napapalahag siya, beso-beso and so parang normal lang sa kanya yung mga kasambreros, and ginagawa na lang issue ng ibang tao, mga kasambreros. Tapos isa sa mga major items natin, itong corned beef no, na kinain ni Kath, mga kasambreros, doon sa event nga niya sa Pure Gold, no, sa Maggi Magic Sarap. Pinost ito ni Tita Long Gumatay, tapos doon ako na curious na actually may video rin ito na papakinggan din natin mamaya. 4 hours ago, pinost ni Tita Long Gumatay, sarap naman ang tortang corned beef, mas pinasarap ni Maggi Magic Sarap with Catherine Bernardo. Daming reaction sa 980, mga kasambreros, no, 4 hours pa lang na pinost ni Tita Long Gumatay. So yun, parang sabi ko, uy, paborito rin pala ni Kato nga kasi yung corned beef. So ang ginawa lang dito ay parang tinorta. Tapos, ang nakakatuwa dito na mapapangin nyo, parang sobrang hot daw, sabi ng sobrang hot or parang anghang, yung sinabi niya, mga kasembreros, no? Sa pagkaluto ng corned beef, mga kasi tinorta siya, nilagyan siya ng itlog. So, yun yung ibig sabihin niya dito, mga kasembreros, ni Tita Long Gumatay, and doon sa kanilang event nga mismo, mga kasembreros. So, tapos, next natin. So, yun, ang dami palang nakipila, no? Sa convention doon, mga kasembreros, no? Hindi ko naisingit kanina. So, marami nakipila, and then, yun, successful nga yung event nila, mga kasembreros, kasi, may mga artista, of course, na si Kath, sila Kailin, sila may entrata, and then yung iba pa, mga kasembreros. So, hindi ko lang din na-feature dito, pero sobrang nakakatuwa na blockbuster din yung parang successful talaga yung kanilang naging Sari-Sari Store Convention 2026, mga kasembreros. So, tapos si Kath, na-feature din siya ni Donna Melandicho, mga kasembreros, no, 3 hours ago, 163 reactions. So, Miss Catherine Bernardo at the World Trade Center at Pasay City. Kaya sa malinaw itong sinabi rin dito ni Ma'am Donna Melandicho, nasa Pasay, si Kath, mga kasembreros. Hindi po sa Quezon City. Tapos si Alden naman, na-feature of course ng kanyang A-Reels, mga kasus, 5 hours ago. Have a great Thursday everyone. So kahapon ito, 5 hours ago, 68 reactions. So ito yung isa sa mga pictures na nakuhaan kay Alden doon sa Love Siargao habang nagsushoot nga sila ng Love Siargao. Tapos may dito, may isang road trip sina Christopher Diwata, sina Choi Bumin yata, ito siya si Gab Lagman, no? Tapos akala ko kasama nila dito si si Alden Richards, mga kasembreros, pero wala pala, no? Boys trip, no, ang nakalagay na caption dito, mga kasembreros. So, ang cute lang kasi parang pinifeature niya dito si Choi Bumin na sobrang tangkad na Koreano, mga kasembreros. So, yun. Ang kulit ng, ngayon, parang takbo ng showbiz industry na unang-una, nag-evolve na siya na hindi na siya nakasentro lang sa love team. Tapos, collaboration talaga na mag-import sila ng mga Koreano lang talaga, no, mostly, mga kasembreros. So, kasi malapit sa puso ng mga tao talaga ang Koreans and Korean actors, mga kasembreros. So, yun. Tapos, mag-import sila ng ibang lahi. So yun, mga kasos, tapos ang ganda ng kanilang collaboration kasi of course ipopromote din ng aktor na to sa kanilang bansa, no, sa Korea for example, tapos yung Pilipinas. So parang collaboration, no, more actors, much better, mga kasembreros. Tapos hindi ko lang alam kung kasi si Nadine, si Kai, si Colleen, hindi ko na alam kung sumama dito si Alden, mga kasembreros. Yung parang umaakyat-akyat sila, wall climbing pala ito, mga kasembreros. Hindi ko na alam kung kasama si Alden na nag-wall climbing, mga kasembreros. Parang hindi yata siya sumama dito sobrang busy ni Alden kung kaya sa mga activities na ginagawa ng nila Kailin. Ante si Kai
May video nga itong si Kylie na umakyat siya mga kasembreros pero hindi ko na po nakuha. Itong group picture na lang yung aking nakuha mga kasembreros. So kasama pala dito si ayun ko okay. So si Christopher Diwata, Gablagman, si Choi Bumin pa itong Choi Bumin pa itong katabi ni Kai mga kasembreros. So yung isa si Nadine yata itong isa o si Nadine si Nadine. Tapos si Adrian Indayag. So akala ko kasama si Alden. Akala ko ito maputi na nakaitim ay si Alden. So hindi pala. May team na nakaputi. May team yung itim damit niya na maputi siya tapos naka-cap or naka-sombrero. Pero hindi pala siya mga kasombrero. So busy siguro si Pops Alden. Kung kaya hindi siya dito nakasama sa sa wall climbing na ito ni Kai mga kasombreros at saka ng iba pang cast ng ng Love Siargao mga kasombreros. So busy si Pops Alden kasi dami niya daming endorsements. Siguro kahit doon siya pag sinabing schedule tayo ng ganito ganyan kasi may endorsements siyang iba minsan doon nila niya gagawin. Pero ipopost niya later, mga kasembreros, parang ganun siguro yung ginagawa talaga ni Alden, mga kasembreros. So, kunwari Sting, o kunwari CDO Corn Beef, o BDO, o gawan mo na naman ito yung casino, and so on, mga kasembreros. So, yun, parang ganun lang siguro yung ginagawa ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Kasi nga sa sobrang busy talaga ni Soy Team ang hari ng endorsements, mga kasombraso ng Cathinatics. So, yun po. Actually, yan ang sa ating Catden items. Ipi-play ko po ito. Kung gusto niyo pong pakinggan mga kasembreros, yung audio during the event ni Kylie at saka ni Kath, mga kasembreros, dun sa Pure Gold kahapon. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Nandito na po, walang iba kundi si Miss Kathleen Bernardo! And syempre, Tito Maggie himself, Chef Tato, palakpakan po natin, mga kasenso! Good morning. Nice to... Happy dream time. Mahaba pa ang araw. Maraming salamat ulit. And of course, we want to take this magical moment. Maraming salamat sa paglipad kasama ang Leslie at syempre ang Pure Gold at Maggie. Kasama rin kayo mga kasenso, kaya mag-picture tayo. Okay lang ba? Isang mag-groovy kasama ang ating mga kasenso. Ang talong, pasok, tornang talong. Ang galing. Or number one talaga sa Pilipinas, yung tortang talong. Tornang talong, yes. No fitness, bata. Isa pa. Okay, next. Meron po ba tayo mamagay? Giniling po. Giniling. Portang giniling. Yan, di ba? Okay, next question. Magbigay ng tatlong Maggie products. Sino? Si Tita na naka-green. Tita. Tatlong klase Magic Sarap. Isa pa po. Ayan si Tita. Ayun yan kasi hindi ko pinapakakulikato. Tapos hindi naman kailangan fancy. Kailangan siya practical. Kasi ang pangalan ng Isipin mo talaga, nakakakain ng maayos yung mga anak mo. Yes. Diba? Kasi minsan nagluluto ka. Minsan sabi ng mga bago, hindi authentic yan kasi hindi gumamit ng ganito. Hindi kompleto yung ganito. Mas mahirap, nag-eksperimento tayo, nag-feeling tayo, magaling tayo magluto, then hindi masarap. Diba? Sayang, diba? Di mo masakit sa mga nanay, pinaghirapan mo, hindi lang yung pagluluto, pero pagbabudget. Yes, kasi nakainin ng mga anak yung mga niluluto mo. So kahit yung fried rice, nilalagyan ko yung chef. So kahit kung nagmamarinate ni Maggie na yun. Yes, napaka-simple kasi all in one. Ang question sa inyo. Ilan ang mga flavors ng Maggie Sabor? Ilang flavors? 4. Can you name it? So yung original, yung pwede na siya na yan. Chili, correct? Chili mansik? Very good! 4 siya.
di ba torta, egg? Dahil sa itlog maalat. May salted Egg egg. nakahalot na nakadahil. Wow. Parang pipita. Parang hindi ka siya lumabas. Parang itong favorite ko kasi mahilig ako sa corned beef. Very simple and very affordable and of course, importante, nutritious. Kasi ang Maggi may iron. May May iron. iron siya. And it's made with real garlic, real Onions. real chicken, and spices and fortified with iron. Wow. Social, di ba? Yan. Kaya nga minsan kahit simple egg lang, Yeah. lagyan mo lang ng konting Maggi. Oo. Parang it's extra flavorful. And it's very, very affordable. Kasi 2, 1! Ayan, thank you so much, Miss Kat! Palapakan ulit natin, Miss Catherine Bernardo and Chef Tato! Radical ang ating Word of God, mga kasembres. Medyo disiplina ito. Kasi Book of Proverbs tayo. Ang title natin ay May Kalalagyan ang Kayabangan. Medyo magdidisiplina tayo ng konti. Proverbs chapter 16 verse 5. Everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. So wala daw ni isa man na hindi mapaparusahan, mga kasembreros. Ito yung sinasabi at reminder ni Haring Solomon, mga kasembreros. Alam niyo po yung kayabangan, nag-build kasi siya at nag-create. Parang nanganganak pa siya ng iba pang kasalanan, mga kasembreros. Ang tao pag may pride, kunwari may konting discussion, may konting misunderstanding yung mag-asawa o magkapatid o magkaibigan. Kung may pride ang bawat party, hindi yan hihingi ng sorry. Hindi yan magpapatawad, mga kasembreros, kasi nga may pride sila, no? may yabang. Nandun yung, basta manganganak siya, mga kasi yung pinakapangit yan is so pinakapangit na ugali talaga or characters ng tao, mga kasembreros, yung magkakaroon siya ng pride sa kanyang puso. Marami akong nakikita, marami akong nalalaman, mga kasembreros, na mga kwento ng mga taong hindi nagpatawad and yung pride tapos hindi sila nagpatawad, parang nanganak siya ng puot, naging galit tapos naging puot tapos naging awa, parang lumala siya, mga kasembreros, and ang pinaka masaklap, no, ay nauwi siya sa patayan. Parang pag hindi nagpatawaran, tapos konting kibot lang, konting parang konting kibot lang, mga kasembreros, ay nag-aaway, nagkakaroon ng hiwaan, and damay-damay. Kunwari, asawa ni ganito, dinamay pa yung ganyan. So, damay-damay siya, lalo na pag-away pamilya. Mahirap, mga kasembreros, na resolbahin itong dito yung pride kapag parang nag-umpisa lang siya sa konting misunderstanding, away sa ganito, tapos magkapatid, for example, tapos yung asawa ng kapatid niya nagisali na rin, tapos yung biyanan, and so on. So, damay-damay. Parang ang hirap niya talaga, mga kasembreros. That is why ang pride ang kinabagsak, no, ni Lucifer, mga kasembreros, from heaven. So, yun yung nauwi sa rebellion. Okay? Mga kasembreros, because he wanted to Lucifer wanted to be equal with the Son of the Living God. So parang gusto niyang kuhain ang posisyon ni Jesus Christ, the Messiah, the Son of the Living God, which is nag-iisa lamang, mga kasembreros. Wala ng iba pang Son of the Living God, the Messiah, the Christ, mga kasembreros. So nung natanim ang pride, so parang nauwi sa rebellion, nauwi sa parang basta magulo talaga siya, mga kasembreros, kapag may pride ang tao. So, iba naman kasi yung pride na kung may na-achieve ka na konti. So, parang pinamalaki mo lang. So, pwede mong sabihin na, thank you, Lord, no, for this achievement, for this reward, for this success, for this victory, for this good news, for this. So, glorify pa rin natin, mga kasembreros, sa mga achievements natin pong natatanggap. Well, pag pinasalamatan natin ng Diyos, pasalamatan ng tao, yung mga naging part ng ating success, no, hindi naman po masama yun, mga kasi, because the people around us na nagiging part ng ating success and victories ay mga instrumento din sila ng Panginoon, mga kasembreros. Kung kaya it's not bad, no, hindi masama, mga kasembreros, na we take pride of the achievements na lalong-lalo na ay ipinalangin natin sa Panginoon at saka ginrant na ng Panginoon, mga kasembreros. So may narinig akong isang preaching ni Pastor Steven Prado. Sabi niya,
pinagpapasalamat natin yung mga great things, yung mga blessings, mga kasmers na natanggap natin. Pero sometimes, mas dakila yung mga bagay na hindi natin natanggap or hindi pa nakuha, o pa hindi kinuha ng Diyos, mga, let's say, yung pamilya natin, no? Hindi sila nakinuha ng Diyos, no? Buhay pa sila mga kasembreros, nakagita sila sa baha, for example. Yung hindi sila nagkasakit or hindi pa sila namatay. So, may mga bagay na parang pinasasalamatan natin yung mga great things, yung mga rewards, yung mga achievements natin, yung mga successes natin, let's say sa trabaho, promotion for example, or sa eskwelahan, nagkaroon ng top or honor, at marami pang iba, no, na mga awards and recognitions or plaque for example na nakuha natin. Pero sometimes, parang na-neglect natin at na-overlook yung mga bagay na hindi pa dininig ng Panginoon because it's not the right time yet, mga kasebreros. So, pasalamatan din natin ang Diyos, of course, no, sa lahat ng season. Yung mga bagay na ibinigay niya at yung mga bagay na hindi pa niya or hindi niya binibigay, mga kasebreros. Kasi nga ay parang pag kunwari napasayo na yan, baka makakalimutan mo na siya, or baka magkasakit ka, or baka mapabayaan mo ang sarili mo, or maging irresponsible ka, or baka maging imbalance ang iyong buhay. Kasi ang gusto ng Panginoon na enjoy natin yung balanced life, mga kasembres. May time sa pamilya, may time sa Kanya, may time sa trabaho, or una of course, no? May time sa Panginoon, may time sa pamilya, may time sa trabaho, may time sa leisure, may time sa cellphone, may time sa gala, and so on, mga kasembreros. So, gustong-gusto ng Panginoon yun, no, na meron din tayong balanced life. Huwag nating isipin na gusto lang ng Panginoon na maubos na yung araw natin sa Kanya. No, kapag regular day, mga kasembreros. Hindi po, no, kailangan magtrabaho tayo, magluto tayo, no, mag-asikaso sa bahay, mag-asikaso sa paaralan, mag-asikaso sa trabaho, and so, mga kasembreros. So, yung daily agenda natin. So, wag lang natin kalimutan yung ating panahon din sa Kanya, no? Parang pagkain, di ba? Kahit ang busy natin sa trabaho, may time talaga tayo na 12 o'clock o 11:30 ng umaga, ay kumain na tayo. So, parang ganun din ang Diyos natin. 3 times a day nga tayo nagpapakain ng ating physical body, how much more yung ating kaluluwa o yung ating spiritual life, mga spiritual being, mga which is more important than our physical body. This verse brings attention to a theme that runs deeply into our relationship with God, particularly regarding the state of our hearts. Here, pride is described as an abomination to the Lord. So, pag sinabing abomination, kahindik-hindik, kumaga pa napakapangit na lapastangan sa Panginoon, mga kasembreros, kapag ang tao ay nagkakaroon ng pride, no, sa kanilang sarili. Imagine niyo yung Tower of Babel ay nilikha yun, no, sa Genesis, mga kasembreros. Nilikha yun out of human's pride as well, kasi gusto nilang maabot yung langit, mga kasembreros, na trono ng Diyos. So it also was also built with pride, mga kasembreros, or out of pride, hindi out of love, not out of good intention, mga kasembreros. That is why ay ginulo ng Diyos yung mga gumagawa ng Torre ng Babel, mga kasembreros. So yung Torre ng Babel actually yung naging way din na nagkaroon ng iba't ibang wika sa buong mundo, mga kasembreros. Nagkaroon ng iba't ibang languages. So, may Filipino, Taiwanese, no, Chinese, Mandarin, Spanish, and so on, mga kasembreros. So, kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang lingwahe, mga kasembreros. So, kung ba yung pride kasi ay ito lang yung tatangay-tayong poison na pag nilunok natin at hindi na natin ginawa, mga kasembreros, nagpakumbaba tayo, ay may healing. Kumaga pa may kagalingan, mga kasembreros, sa ating buhay at sa tao sa paligid natin. Pride can be defined simply as an excessively high view of oneself. It leads individuals to think they are better than others and can result in a life lived without acknowledging the need for God. So ito yung pinakamalala, mga kasembreros. So, parang kaya mo na lahat. Okay? Kung kaya mo na lahat, you don't need someone else. You don't need God, mga kasembreros. So, kapag ang tao nasasatisfy na lang sa sarili niyang mga gawa, sa sarili niyang talent, sa sarili niyang skill, sa sarili niyang kaalaman, sa sarili niyang sipag, sa sarili niyang mga earnings, mga kasembreros, at wala na ang Diyos doon, ay delikado, mga kasembreros. So, kailangang
i-acknowledge natin na without God, we are totally useless and meaningless and nothing, mga kasembreros. The verse serves as a warning against elevating ourselves above others, suggesting that the Lord cannot tolerate arrogance or inflated self-importance. So, inflated self-importance. So, parang pa-importante effect. So, ganoon siya, mga kasembreros. Pa-importante parati, no? Na kung saan ay imbis na mag-humble down, na maging mapagpakumbaba, maging simple, maging innocent tayo, ay nagiging prideful at saka mas gusto natin na parati tayong pinapahalagahan, mga kasembreros. So, iba naman kasi yung love yung love na tayo po ay nabibigay value. We care for our mother, our husband, our wife, our kids, our siblings, our parents. No, iba yung love na you're giving them value kaysa doon sa may self-importance, mga kasembreros, sa sarili mo lang iniisip mo, parang gano'n, no? Now, para basta, no? Pride, nagiging selfish ka, nagiging nagiging unkind, nagiging hindi ka naging maawain. Kasi no, gusto mo ikaw lang, so hindi ka na magiging maawain sa iba kasi kasi ikaw lang yung gusto mong mabigyan, ikaw lang yung parating pagtunan ng pansin, etc. etc. Pride often leads us to dire situations where we aren't able to receive God's grace and mercy. So, ito yung magtatakip din sa mercy at awa ng Panginoon, mga kasembreros, no? Na imbis na ibigay niya sa atin, yung kanyang grasya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa, ay hindi na, mga kasembreros, matutuloy because we have pride sa ating puso, no? Sa final thought natin, as we reflect on Proverbs 16 verse 5, we find essential life lessons about humility and pride. Our relationship with God becomes strained when we embody pride, impairing our ability to grow in faith and connect with our fellow human beings. The message in this verse beckons us to reconsider our hearts and intentions. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, kapag meron tayong pride, ay yung relationship natin sa Panginoon nagkakaroon ng disability, no? Kumbaga, para sa isang tao ay hindi na siya kompleto, mga kasembreros, because may mali, may sakit, mga kasembreros, ang ating character. Para siyang para siyang uod, para siyang moth, para siyang bacteria or virus, mga kasembreros, na papatay sa atin kapag meron tayong pride, mga kasembreros. Hindi man physically, pero mentally, relationally, no, socially, mga kasembreros, financially. So, parang kikitilin tayo ng pride, mga kasembreros, yung ating joy, no, kasi ma-pride tayo. Yung ating compassion, yung ating relationship, lalo-lalo na po, mga kasembreros, ay hindi magiging maganda yung takbo ng ating relationship sa ating pamilya at sa tao sa paligid natin when we have pride. And lalong-lalo na po sa Panginoon na abomination sa Kanya or kahindik-hindik na kasalanan, mga kasembreros. Alright? Sinama po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, mga kasembreros, at tanggalin natin ang pride or kayabangan sa ating puso at isipan at buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.